Alam niyo mga boys, ito'y medyo biblical. So kung hindi ka mahilig sa salita ng Diyos, you can move forward or you can just skip. But ito kasi, pakinggan mo din. Bakit mahalaga ang disiplina, especially sexually, no? Yung lust, ba't siya kinokontrol? Alam niyo mga boys, i-exage ko lahat para ma-visualize nyo. Please use your imagination. Imagine mo, may access ka sa lahat ng magagandang babae. Imagine mo din, meron kang lakas para umano na maraming babae. Gawin sa kanila yon. Imagine mo lahat sila payag. At imagine mo din, lagi kang meron. For many years, hindi days, hindi buwan, hindi linggo, hindi araw. Years. Yan ang nangyayari sa Hollywood. So may makikita kayong mga content, mga NBA players, mga rapper, musicians in the Hollywood, nagsasabi na merong mga lalaki sa Hollywood, mga sikat, mayayaman, ang fetish nila is kapwa lalaki. Kasi nga, sila mismo, sawa na sa babae. Baga sobra-sobra na yung magagandang babae, yung mga models, artista. Kaya yung nagiging lust nila, kumbaga parang yung, kumbaga, normal lang magkagusto ka sa babae, maganda, sexy. Sinagad mo na yun. Sinagad mo na, naubos na, parang normal na sa'yo, naging normal na. Naturally, madidevelop ngayon sa'yo bago mong lust. May bago kang fetish, may bago kang trip, no? Kumbaga may bago kang theme. So yun na nga yung naririnig nyo kay P. Diddy o Puff Daddy, yung naririnig nyo sa mga NBA players, na mga lalaki na titipuhan. Ganun mga boys yung nangyari sa Sodoma at Gomora. Lalaki sa lalaki na, babae sa babae na. Kasi tapos na yung mga babae lalaki, tapos na rin yung asawa ni ganare, asawa ni ganare. Ganun na. Sobrang nakakaadwa na, sobrang nakakasuka na, sobrang dumi na, sobrang talagang hayop na. Talagang asabi sa Biblia kasi umabot na yung kanilang kasamaan sa harap ko eh. Ibig sabihin, bawa, ang Diyos nasa langit, umabot na dun eh. Ibig sabihin talagang ang dumi na ng ginagawa ng mga tao nun. Nakakasuklam na. Ang Diyos ay malinis. Siyempre, maglilinis ka. Di ba parang ganun? So alam mo yun, hindi talaga okay yun eh. Hindi talaga okay yun eh. Actually, kahit babae sa lalaki, merong di okay eh. Hindi mo naman asawa. Hindi mo rin, gets mo, wala sa lugar, wala sa karapatan. Kaya, may mga lalaki, sa sobrang liberated nila, ginagawa nila, malayang malaya sila, may access sila sa babae, napupunta na sa pedophile eh. Bata na nagugustuhan, minor de edad, minsan maliliit pa. Gets nyo, nadidevelop na iba't ibang fetish. Yung iba naman may asawa, iba naman threesome. Kaya yung kay Charlie Kirk, marami siyang tinamaan dun eh. Pag siya nagsasalita, marami siyang tinamaan. Yun lang masasabi ko eh. Hindi kasi natin pwedeng baliin yung totoo, yung tama. Hindi masama yung trans. Hindi masama yung gender orientation mo. Pero yung ideology mo, para ipilit mo yung sayo, tas kapag hindi mo matanggap, ewan ko mga boys, minsan hindi, ayoko na ng pakialman eh, kasi baka maging toxic din ako eh. Kahit sa lalaki may bawal eh, sa mga straight. Kahit sa lalaki babae may bawal din eh. Actually, kaya kailangan ng lalaki may pagpipigil, pati babae may pagpipigil. Ganun mga boys, pag hindi nyo kinontrol ang libog ninyo, naging malaya kayo. Kasi yung mga content creator, yan ang pinaglalandakan. Ganun nyo yung mga babae, ganun nyo. Alam ninyo, madidevelop nyo yung kalibugan ninyo. Hindi nyo alam mamaya baka kung ano na maging fetish ninyo. Baka isang araw masira na lang kayo. Alam nyo si OG mga boys, ganun eh, naging SA, sex addict.
Inaabot na siya sa parking lot. Sinabi sa akin ni OG yun eh. Kaya siya nagbagong buhay. Nagkaanak siya, babae pa. So nagtino talaga siya agad. Sinabi niya sa akin yun eh. So nung nakilala ko si OG, moderated na tsaka sugar coated na siya magkwento sa akin. Tapos yun nga dinidecipher ko, ba't gano'n, ba't niya ginawa, ba't gano'n, ba't ganito. Unti-unti hanggang sa, alam nyo, kahit nung bata ako, nung una ko nakatikim, ninervyos ako nun eh. After kasi sabi ko, ramdam ko masisira ang buhay ko dito eh, pag hindi ko to kinontrol. Yun talagang naramdaman ko unang-una pa lang. Sabi ko, hindi yung ano eh, ang una kong ma-share ko na, pero gagawin to bagong content. Yun lang, na dapat kong ingatan ng sarili ko, kundi masisira ako. So ganyan talaga eh. Anyways, ayoko kasing mag-content, mag-comment dun sa kay Charlie Kirk, kasi natural na sa akin ganun eh, na talagang pag nagsasabi ka ng totoo, ikaw talaga yung gaganunin. Kahit sa Bible yung mga Christians, yung mga prophets, yung mga evangelists, lahat ng mga sinugo ng Diyos sa pinagbabato hanggang mamatay. Nasa Bible yun, di ba? O Jerusalem na bumabatot pumapatay ng mga propeta. Kahit tagal ko kayong tinipo na parang manok ba o inahin sa kanyang pakpak, ay ayaw ninyo. Yun ang sabi sa Bible. Kaya di ba sabi din sa Bible ang mag-asawa dapat may pagpipigil. Kasi pag di rin kayo nagpigil, baka mamaya mag-invite na kayo ng ibang tao. Uy, sali ka sa amin, magtitrisam na kayo. yun. Ilang masasabi ko, no? Syempre, hindi ko kasi karapatang magsalita tungkol sa Bible dahil hindi naman ako preacher. Isa lang ako sa tinuturuan. So, ilang masasabi ko.